Bago natin simulan ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Gusto niyo ba ng laro? Okay. Alam niyo ba yung larong Hep Hep Hooray? Paano yung larong yun? Paano yun? Sa inyo nakikita yung larong yun? Okay, paano yun? Hep Hep? Okay, Hep Hep? Sabi dito, suriin, basahin mabuti ang lipo ng mga salita. Ako na yung magbabasa ng mga salita o yung mga pangungusap. Ano? Okay, suriin kung ito ay nagpapahayag ng suliranin o solusyon. Sumigaw ng hep hep kung suliranin at hooray naman kapag solusyon. Okay, ano yung suliranin muna? Alam niyo yung suliranin? Problema. Okay, problema daw. O, kapag problema o suliranin yun, ano nga yun? Then, kapag solusyon, okay, handa na ba mga bata? Handa na po. Okay. Okay, pagbaha. Okay, very good. Hep-hep siya. Kasi isa siyang suliranin. Okay. Seryosong pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa pagsugpo sa droga. Okay, Ashley. Ano yung sagot ni Ashley? Walang sagot si Ashley. Okay, yung tamang sagot ay? Seryosong pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa pagsugpo sa droga. Okay, isa siyang solusyon. Okay, sunod. Pumili ng mga taong tapat sa pamumuno at may malasakit sa bayan at kapwa. Very good. Very siya. Isa siya? Solusyon. Okay, sunod. Corruption. Okay, pag sinabi kasing corruption, anong ibig sabihin niya? Corruption. Katiwalian o pagiging hindi tapat. Kaya isa siyang okay, suliranin, hep-hep tayo. Okay, tama pa rin, ano? Okay, sunod. Okay, kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Hep-hep, isa siyang suliranin ng mga taga-Metro Manila. Okay, sunod. Pagkakaroon ng limitadong oras sa paggamit ng gadget. Bakit nagdadalawang isip ang iba? Pagkakaroon ng limitadong oras sa paggamit ng gadget. Ano yung sabi dito? Okay, hooray! Hooray! Ano? Giancarlo, ano? Okay, hooray kasi isa siyang solusyon. Bibigyan limit ang oras sa paggamit ng gadget sa katulad ninyo, no? Kasi yung iba, wala nang limit sa paggamit, masyado nang nalululong sa paggamit ng gadget. Okay, sunod. Okay, pagsisegregate ng mga basura at paglilinis ng mga kanal. Okay, naman. Alam nyo na yan, pagsisegregate ng mga basura at paglilinis ng mga kanal. Ano? Isa siyang solusyon. Okay, yan. Okay, drug addiction. Okay, hep-hep. Ano yan? Yung drug addiction? Suliranin siya. Isa siyang problema ng ating bansa. Okay, sunod. Okay, pagkalulong ng mga kabataan sa mga gadget at social media. Hep-hep. Isa siyang nalululong kasi yung ibang kabataan na kagaya ninyo sa mga gadget. Paano kaya masusolusyonan yan? Okay, sunod. Pagtitipid sa tubig. Okay, isa siyang solusyon. Okay, anong naramdaman sa laro natin? Masaya! Okay, ito naman yung susunod para sa Okay, para sa balik-aral natin, sasagutin nyo lang yung mga tanong na paano
babasahin. Ako. Okay, meron akong mga inihandang sitwasyon at meron mga katanungan. Ano? Okay, handa na ba? Okay, number 1, pakibasa niyong lahat. Pakibasang lahat. Kayong lahat. Okay, naintindihan niyo ba yung binasa niyo? Ito yung katanungan. Bakit mapanganib ang dulot ng pagkabutas ng ozone layer? Pag meron kasagutan, itaas lamang isang kamay. Okay, sige Irish. Dahil baka magkaroon ng cancer sa Okay, baka raw magkaroon ng cancer sa balat. Ayon na rin sa binasa niyo kanina na sitwasyon. Ano pa? Bakit mapanganib ang dulot ng pagkabutas ng ozone layer? Sige, Chris. Chris. Bigyan pala natin ng isang bagsak sa Irish. Okay, Ana Chris. Bakit mapanganib ang dulot ng pagkabutas ng ozone layer? Ayon doon sa binasa niyong sitwasyon. Bakit daw mapanganib? Okay, Judy Ann. masisira ang kabuhayan. Okay, masisira yung ating kabuhayan. Sabi doon kanina, di ba? Pag sobrang init, masisira ang ating kabuhayan. Ang ating balat ay pwedeng masunog at magkaroon tayo ng cancer. Okay. Paano ka makakatulong upang maiwasang lumala ang pagkasira nito? Teacher! Okay, Alina, sige. Huwag magsunod ng basura plastic. Okay, huwag magsunog ng basurang plastic. Sabi ni Alvina, bigyan ng isang bagsak. Okay, sino pa? Chris. Ano yung sabi dyan? Paano ka makakatulong upang maiwasang lumala ang pagkasira nito ng ating ozone layer? Ano yung pwede mong maitulong bilang isang pag-aaral? Sinabi na raw ni Alvina. Sino ba yung may ibang kasagutan? Sige, Irish. Iwasan ang paggamit ng pabango. Okay, iwasan daw yung paggamit ng pabango. Isa pa yun sa nakakasira ng ating ozone layer. Ano pa? Maliban doon. Ano pa yung mga dapat niyong iwasan bilang isang mag-aaral? Iwasang magsunog ng basura. Iwasang gumamit ng mga sasakyang nagbubuga ng May usok. Ano na lang ang gagawin nyo? Ano gagamitin? Maglakad na lang daw at mag-bike. Mag-bike na lang kasi walang usok. Makakaiwas yon para hindi masira ang ating ozone layer. Saka yung pagsusunog ng mga basura. Kasi yung mga usok na yan, katulad nung sa pabrika, siya yung isang dahilan para masira ang ating ozone layer. Okay, sunod. Pakibasa nyo ulit. Okay, naunawaan nyo ba ang inyong binasa? Okay, ngayon, meron na naman tayong mga katanungan. Ito, paano makaka-apekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral ang pagsuspende ng klase sa paaralang Imelda? Paano daw yun naka-apekto? Paano naka-apekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral kapag sinuspende yung klase? Halimbawa sa katulad ninyo, paano nakaka-apekto sa iyo halimbawang sinuspende yung klase? Kasi merong bagyo, baha. Paano kayo naapektuhan bilang isang mag-aaral? Anong mawawala? May mawawala ba? Anong mawawala? Sige, Nelson.
O, hindi daw sila, yung mga mag-aaral, hindi sila nakakapag-aral ng mabuti. O, isang bagsak ulit kay Chris. O, yun yung mga dahilan. Pwedeng dahilan o na pwedeng maka-apekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Okay, sa inyong palagay, bakit kaya mabagal humupa o bumaba ang tubig kahit tapos na ang malakas na ulan? O, si Dialvin. Dahil barado ang kanal, isang bagsak. Okay. Ibang kamay naman. Ha? Ibang kamay naman. O, Marian. Bakit kaya mabagal humupa o bumaba ang tubig? Ha? Kahit tapos na malakas na ulan. Diba? Minsan nakita nyo baha. Tapos na yung ulan, matagal nang tapos pero baha pa rin. Bakit? Alwina. Dahil wala nang punong sisip na Wala nang mga punong pwedeng sumipsip sa tubig. Isang bagsak. Okay, ano pa? Meron pa? Ha? Meron pa? Okay, yun yung mga pwedeng dahilan. Mga basura na bumabara sa mga estero, bumabara sa mga kanal, kaya hindi nagiging normal yung agos ng tubig. Okay, naintindihan na mga bata? Meron tayong talasalitaan dito na bibigyan nyo ng pangahulugan. Okay, una, estero. Pag sinabi natin estero, pag narinig nyo yung salitang estero, ano yung unang-unang maiisip nyo? Ano yung sa palagay nyo ang ibig sabihin nito? Estero. Sino? Taas ng kamay. Estero. Okay, ano yun? Basura? Basura ba? Yung estero? Irish? Kanal? Okay, isang bagsak kay Irish. Ibig sabihin ng estero ay kanal. Ano? Siya yung dinadaluyan ng maruming tubig. Okay. Pag sinabi, yung pangalawa, suliranin. Pag sinabi natin suliranin, okay, problema. O isang bagay na dapat nating hanapan ng okay, solusyon. Okay, naintindihan na ang suliranin? Okay, sunod naman ay solusyon. Ano naman daw yung solusyon? kasagutan sa problema. Okay, very good. Isang bagsak. Ano? Okay, kasagutan sa isang problema o suliranin. Okay, ngayon naman ang infrastruktura. Infrastruktura. Ano daw ang ibig sabihin? Nakarinig na ba kayo ng salitang ito? Ha? Hindi pa? Okay, ang ibig sabihin ng infrastruktura, yan yung mga tulay, mga gusali, mga kalsada na pinagawa ng ating gobyerno. Okay, na ang ginamit na pondo ay galing rin sa ating buwis na ibinayad. Ano? Naintindihan na? Infrastruktura yung tawag dyan. Okay, naintindihan na yung ating talasalitaan? Okay. Meron tayong mga larawan dito. Okay, kita niyo dyan? Solian? Okay, meron mga larawan. Okay, muna. Familiar ba kayo sa ganitong mga larawan? Okay, paano ninyo ilalarawan ang mga nangyayari ito sa ating bansa? Paano ninyo ilalarawan? Ha? Ano to? Yung una? Ano yan? Nagrarally. Endo. Alam niyo kung ano yung endo? Sabi na, yan yung Philippines lang na ang ibig sabihin ay end of contract. Pagtatapos ng trabaho. Ano? Then ito, saan nyo nakikita yung ganyan? Okay, sa Maynila, sa Maynila nangyayari yung mga ganyan. Ano? Okay, yung pangatlo, nag-iimbestiga daw yung mga pulis. Ano yung hawak nila? Yung droga o yung ipinagbabawal na? Okay, ito pa nga pa. Okay, baka. Yung sumunod? Walang upuan. Walang upuan. Anong ano yan? Pwede niyong sabihin dyan. Ha? Walang maayos na? Nag-aaral. Silid? Ayan. Okay, yung sumunod. Okay, maraming basura o mga batang kumukuha ng basura. Okay, paano ito nagiging hadlang sa pagunlad ng ating bansa?
Di ba ano yung tawag muna dyan? Lahat yan. Ano yung Suliranin. Okay, suliranin. Paano ito nagiging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Hmm? Paano siya nagiging hadlang? Halimbawa yung baha. Paano siya nagiging hadlang sa pag-unlad? Okay. Okay, permission daw sa kabuhayan. Okay, isang bagsak ulit. Ano pa? Paano sila nagiging hadlang? Ito yung pulis na yan. May drogang hawak. Paano nakakahadlang ng pag-unlad ng ating bansa ang pagkakaroon ng droga sa ating bansa? Dahil maraming gumagamit. Maraming gumagamit sa bagsak. Maraming gumagamit. Magiging epekto kapag maraming gumamit ng ipinagbabawal na gamot ay maraming gagawa ng masama. O kasi nga pinagbabawal siya, hindi siya maganda. Maraming gagawa ng mga krimen. Ano? Okay. Yung traffic, paano naman siya nakakahadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Ito yung sa pulis, yung droga, naging hadlang siya kasi imbes na maging maganda o maganda yung gawin ng mga tao, ay masama ang kanilang nagagawa. Dahil na rin yan sa droga. O ngayon naman, yung traffic. Ano naman yung, paano naman siya naging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Malilate daw yung trabahador sa bagsak kaya na. Imbis na nakagawa na sila ng mga produktibong gawain, na ikaunlad ng ating bansa, hindi pa sila nakagawa kasi nandun pa, nakapila pa sila sa traffic na yan. Imbis na nandun na sa paralan, umaga pa lang, imbis na sa opisina na maaga pa, marami nang nagawa, hindi kasi dahil na rin sa traffic. Okay, sunod, yung endo na yan. Alam niyo ba kung ano siya naging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Yung endo kasi, meron tayong mga employer na tumatanggap ng, inano nila yung mga manggagawa ng hanggang 5 buwan lang. Pagtapos ng 5 buwan, tatanggalin na naman nila yung mga manggagawang yan, papalitan na naman nila. Kasi yung mga employer minsan, iniiwasan nilang magbigay ng bonus. Pag 6 months na yung manggagawa hanggang pataas, nagiging regular na, hindi na basta-basta tatanggalin yung manggagawang yan. Kaya ang ginagawa ng mga employer, inaabot lang nila hanggang 5 buwan para tanggalin. Ang problema dyan, nagiging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa, maraming manggagawa ang natanggal, maghahanap naman sila ng panibagong trabaho, marami na naman magiging tambay, wala na naman silang pagkain. Kaya hindi nagiging produktibo at nagiging hindi tayo maunlad. Marami na naman ang magiging tambay, hanap na naman ng ibang trabaho kasi tinanggalan naman sila. Okay, naintindihan? Okay, ito yung maayos na silid-aralan. Paano siya naging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Halimbawa kayo, nasa labas kayo, doon kayo sa labas nag-aaral. Paano yan nagiging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Ibang kami naman. Okay, sige. Okay, isang bagsak kay Chris. Pwedeng mahirapan sa pag-aaral ang mga mag-aaral. Ano pa? Okay, sige. Maapektuhan ang kanilang pagsusulat. Okay, maapektuhan ang kanilang pagsusulat. Okay. Imbes na nakapokus yung mga bata sa kanilang guro, sa tinuturo ng guro, hindi sila focus o makapag-concentrate kasi nga marami yung mga distraction, marami yung mga dumadaan, maingay, mainit, kaya hindi sila magiging produktibo ulit na magiging hadlang sa ating pag-unlad. Okay, naintindihan yung basura, paano siya nagiging hadlang sa pag-unlad ng ating bansa? Nagiging marumi yung ating lugar, tingnan, hindi kaaya-aya. Ano pa? Nagiging dahilan ng pagbaha. Maraming mga kabuhayan yung nasisira, nagkakasakit ang mga tao dahil sa mga basura niya. Okay, naintindihan yan? Okay. May ginagawa ba ang pamahalaan upang malutas ang problemang ito? Meron bang ginawa ang pamahalaan? Meron ginagawa ang ating pamahalaan, katulad ng sa droga. Ano yung ginagawa ng pamahalaan? Hinuhuli ang mga... Okay, hinuhuli yung mga gumagamit
nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Ano ba yung ginagawa ng pamahalaan? Maliban sa inuhuli. Okay, ginagawa ng pamahalaan, nagpapatayo sila ng mga rehabilitation para doon i-rehab yung mga gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ano? Pinaparehab nila yung tao para yung tao bumalik ulit sa kanyang Dating kanyang pag-iisip. normal na pag-iisip. Kasi nakaka-apekto yung droga sa ating pag-iisip. Okay, pag na-rehab na sila, bumabalik ulit sila sa kanilang normal na pamumuhay. Ano? Okay. Sa baha, ano yung ginawa ng gobyerno? Meron ba ginawa ng gobyerno? Pagbibigay Ang ng relief goods sa O, pagbibigay ng relief goods. Okay, yun daw yung ginawa ng gobyerno. Para mapahubay yung buhang yan, ano yung ginagawa ng gobyerno? Ha? Ibang kamay naman. Ha? Ibang kamay naman. Ikaw, Giancarlo. Ha? Sige, Chris. Ano yung ano mo? Okay. Di ba? Yung nililinis yung ating mga kanal. Pinapahukay yung mga basura na nagkalat niya sa mga ilog. Pinapahukay. Nakita niyo sa balita? Oo. Yun yung ginagawa ng ating gobyerno para mas madaling humupa yung bahang yan. Tapos, pinapakuha nila yung mga basura para hindi masyado maha ng ganyan. Ano? Okay. Yung basura, may ginawa yung gobyerno, yung ating pamahalaan. Meron bang ginawa? Ano yung ginagawa ng pamahalaan? Nililinis nila. Okay, nililinis. Nagkakaroon ng maayos na lalagyan ng mga basura. Nagkaroon tayo ng pag-segregate ng basura. Meron tayo nabubulok, Di nabubulok at nire-recycle. Ano? Okay, yung ganon. Ano yan? Yung walang maayos na silid-aralan. Ha? Ano yung ginawa ng ating gobyerno? Di ba sa balita, parang kahapon lang yung nakita ko sa balita, yung sabi na build, yung mga pinagawa ng gobyerno na infrastructure, yung kanina, mga infrastruktura, gusali, tulay, mga paaralan na ganyan, nagpapagawa ang gobyerno, ano? Okay, merong ginawa ang ating gobyerno para sa ikaunlad ng ating bansa para maiwasan yung mga problemang ito o malutas ang mga problema ito. Okay, naintindihan mga bata? Okay. Sabi dito, may katanungan, alin sa mga suliranin sa itaas ang madalas mong masaksihan o maranasan sa inyong lugar? Alin ba doon? Alin daw dito ang madalas mong maranasan o masaksihan sa inyong lugar? Saan ba dyan? Basura. Dito sa ating lugar. Basura po. Ano pa? Baka. Baha? Bumaha ba na ganito sa atin? Wala. Hindi pa? Okay, ano pa dyan yung naranasan nyo na kita nyo, nasaksihan nyo? Yun lang? Yung ganyan, no? Yung sa pulis, yung traffic, nasasaksihan natin siya sa pamamagitan ng balita, diba? Okay. Ano yung mga salik ang nagiging dahilan ng pagbaha? Ano yung mga dahilan? Mga salik? Okay, pagputol ng mga puno, John Wayne. Princess. Okay, pagtapon ng mga basura, bigyan natin sila ng isang bagsak. Okay, dahil sa mga baradong kanal, meron pa? Ha? O yun, pwedeng mga dahilan, pagputol ng mga punong kahoy, kasi yung mga punong kahoy, ano yung ginagawa? Sinisip-sip nila yung tubig. Ano pa yung sabi nyo, mga basura? Okay, siya yung bumabara doon sa estero, sa mga daluyan ng tubig, kaya hindi madaling humupa ang baha. Yung sabi ni Chris, ano yun? Okay, yung baradong kanal yun na nga. Nababara ng mga basura. Okay, yun yung mga salik na pwedeng maging dahilan o nagiging dahilan ng pagbaha. Okay, paano ito nakaka-apekto sa bansa? Sa inyong pamayanan at sa inyong sarili. Paano siya nakaka-apekto?
Nakaka-apekto ba siya sa atin? Okay. Paano? Sa paanong paraan? Nakaka-apekto sa una? Nagkakasakit. Opo, nagkakasakit. Ano pa? Ha? Nagkakasakit, nasisira ang ating kabuhayan. Nasisira ang mga tirahan daw ng hayop. Oh, paano ito nakapekto sa inyong pamayanan sa inyong sarili? Nakapapekto siya kasi hindi tayo magiging produktibo sa mga problema o mga suliranin ipinakita ko kanina, no? Kapag hindi siya nasolusyonan. Ano? May magagawa ka ba upang masolusyonan ito? Ha? Meron ba kayong magagawa? Anong magagawa? Una? Okay, magtanim ng maraming puno. Tumulong sa paglilinis. Bilang isang mag-aaral, yung kaya niyong gawin. Sige. Okay, iwasan magputol ng puno, magtanim ng puno, ano pa? Okay, ha? Meron pa? Okay, bigyan lahat ng isang bagsakan yung sarili. Tamang lahat ng yan, ano? Okay. Base dun sa ating mga sinabi ko, ito yung ating ito yung ating aralin. Pagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning na obserbahan. Okay, yan na. Okay. Ano yung nakita niyo sa larawan? Okay, baha. Ano? Magkapareho ba? Okay, pareho, baha. Ano? Makinig. Saan nga ba nagmumula ang baha? Okay, saan daw nagmumula yung baha? Ang baha ay ang pagtaas ng tubig sa ilog, sa lawa, dagat, at iba pang anyong tubig na nagdudulot ng pag-apaw ng tubig sa mga karatig na mababang lugar. Ayun, lalo na doon sa mga mababang lugar, ano, binabaha talaga. Okay, nagiging dahilan nito ng pinsala sa mga realian, pagkakasakit ng mga tao. Yun na nga, yung sabi natin kanina, nagdudulot ng sakit, nakakasira ng mga kabuhayan ng tao. Ano? Okay. Ano ang dahilan ng baha? Ano yung dahilan? Bakit bumabaha? Okay, ito yung dahilan. Mga likas na dahilan tulad ng bagyo. Di ba? Kadalasan kaya bumabaha sa Maynila, kung saan-saan pang mga lugar dahil sa bagyo. Storm surge. High tide, o pagtaas ng tubig sa dagat at malakas na pag-ulan. Kapag malakas ang ulan, araw-araw umulan, syempre, babaha. Ano? Okay, sunod. Ito, meron mga katanungan dito. Kinig mga bata. Okay, ngunit, sadya nga bang hindi maiwasan ang pagbaha? Okay, ito pa. Sunod na tanong. Kalikasan na nga lang ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha? Kalikasan daw. Ano ang bahaging ginagampanan ng tao sa pagkakaroon ng malawakang pagbaha? Okay, mga tao nga ba ang dapat sisihin sa pangyayari nito? Okay, tingnan natin. Okay, mga gawain ng tao na nagpapalala ng pagbaha tulad ng okay, ito yung mga ginagawa ng mga tao kaya lumalala ang baha. Ano? Una, pagtatayo ng mga bahay sa estero sa tabing dagat at ilog, pagtatayo ng mga bahay sa tabing ilog at estero ay nakasasagabal sa normal na daloy ng tubig. O yun, unang-una na ginawa ng mga tao ay maupo ng maayos. Unang-unang ginawa ng mga tao, tumitira sila sa mga estero. Nakakita na ba kayo ng mga nakatira sa estero? Nagdaluyan ng tubig dapat, nagdaluyan ng baha? Okay, saan kayo nakakita ng gano'n? Balita! Sa balita? Sa Rory, nakakita na ba kayo? Okay, hindi nagiging normal yung daloy ng baha kasi nga marami yung mga nakabara. Katulad, hindi lang basura yung nakabara, kundi pati na rin yung bahay. Ano? Okay. Pagputol ng mga puno, nababawasan ang kakayahan ng kagubatan na pabagali ng pagdaloy ng tubig. Tubig sa ibaba. Ayan, yung pagpuputol ng mga punong kahoy. Wala nang sisip-sip ng mga ng tubig baha kapag pinutol yung mga kahoy. Okay. Maling pagtatapon ng basura, ng mga basura. Ang mga basura sa mga estero at kanal ay nagdudulot ng pagbabara sa daluyan ng tubig. So, yun nga ang dahilan. Kaya matagal humupa yung tubig, baha, kasi nga maraming nakabara
Okay, paano nakakapekto ang baha sa kapaligiran at sa tao? Paano tayo naapektuhan ang ating paligid? Okay, pagkasira ng mga infrastruktura. Ayun, nasisira yung tulay, yung mga kalsada, gusali, nasisira siya dahil na rin sa baha. Ano? Pagkasira ng mga pananim. Diba? Pag bumabaha, maraming nasisira pananim. Maupo ng mayos kailan. Ano? Okay, pagguho ng lupa. Diba? Gumuguho yung lupa kapag malakas yung ulan, bumabaha, gumuguho yung lupa. Okay, mabigat na daloy ng trapiko, pagkakasakit ng mga tao sanhi ng maruming tubig tulad ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng daga. Alipunga, pagtatay o diarrhea, ubo, sipon at trangkaso, dengue, cholera, typhoid at iba pang infection sa sugat at sa balat at pagtitil sa bilis ng mga tao. Yun yung makukuha natin kapag laging bumabaha. Kasi hindi na iiwasan ng mga tao na lumusong sa baha. Kasi saan naman sila dadaan? Ano? Okay, magkakaroon tayo ng leptospirosis na galing sa ihi ng daga o nakakamatay yun. Marami na yung taong namatay dahil sa sakit na yan. Ano? Sa paglusong sa baha. Kaya iwasan nyo na lumusong sa baha kapag bumabaha. Ano? Nagkakaroon ng, ayun, maraming sakit ang makukuha kapag pag nagbaha. Okay, naintindihan dito? May magagawa pa ba tayo pang masolusyonan ang suliranin ito? May magagawa pa daw tayo? Okay, tingnan natin. Kailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat upang di lubusang mawala ay mapaliit ang pisalang dulot ng baha. Okay, hindi man daw lubusang mawala pero mapaliit naman ang pisalang dulot ng baha. Makakatulong ng malaki ang ito, yung dapat nating gawin. Pagtatanim ng puno. Okay, pakibasa nga itong tatlo. Go! Mapaliit ang pinsalang dulot ng baha. Masolusyonan natin ang pagbaha kung sama-sama natin itong pagtutulungan. Disiplina lang ang ating kailangan. Okay, yun yung dapat nating tandaan. Ano? Kailangan natin disiplinahin ang ating sarili. Kailangan nating magtulungan para masolusyonan yung problema o yung suliranin sa pagbaha. Okay, naintindihan mga bata? Okay, meron tayo ditong mga katanungan. Okay. Basahin mo nga, Almina, yung una, number 1. Ano ang dahilan ng pagbaha? Okay, ano daw yung dahilan ng pagbaha? Sino yung pwedeng sumagot? Ano yung mga dahilan? Sige, Marian. Pagtatayo ng bahay sa Okay, pagtatayo ng bahay sa estero. Base dun sa binasa kong talaan, ha? Sige. Isang bagsak ka, Marian. Pagtatapon ng mga basura. Pagbutol ng mga puno. Meron pa? Okay. dahil sa bagyo. Okay. Dahil sa bagyo. Palakpakan din naman sa bagyo. Binalikan natin kanina. Nasabi natin. Okay, paano ito nakapekto sa kapaligiran at sa mga tao? Base dun sa binasa ko pa lang. Chris, paano siya nakapekto sa kapaligiran at sa mga tao? Kabuhayan. Ano pa? Okay, yun. Nagkakasakit, naapektuhan ng mga kabuhayan. Okay, batay sa iyong karanasan, alin sa mga nabanggit ang dahilan ng pagbaha sa inyong lugar? Sa inyong lugar, kung saan kayong nakatira, ano yung mga kadalasang dahilan? Halimbawa sa plaza, bumaha. Ha? Parang sa plaza lang bumabaha dito. Ano yung nagiging dahilan? Ha? Walang maayos na daluyan. Ha? Barado yung daluyan. Pwedeng ganun yung naging rason. Okay, paano ito nakapekto sa iyo at sa iyong pamilya? Naapektuhan ba kayo? Ha? Paano yung nakapekto, yung pagbaha sa inyong pamilya?
kayo naapektuhan? Wala? Nawalan ng tirahan. Nawalan ng tirahan kasi dinala ng baha, yung bahay. Ha? Okay, ano kayo pwedeng maging epekto nito sa inyong buhay? Maaaring magkasakit. Okay, maaaring hindi daw makalabas ng bahay kasi baha. Ha? Okay, nawalan ng kabuhayan. Yun yung pwedeng mga rason. Ano? Okay, maaari bang masolusyonan ang mga suliran dulot ng baha? May solusyon ba? May solusyon. Okay, binasa ko nga kanina, no? Meron tayong mga solusyon para at least mapaliit ang dala ng suliraning dala ng baha. Okay, anong solusyon ang palagay may maaaring gawin upang malinasan ang suliraning ito? Pagtanim ng punong kahoy, pinabasa ko sa inyo. Ano nga yun? Si Arlene? Ha? Paglilinis. Ano pa? Palakpakan sila. Ano pa? Meron pa? Okay, sunod. Sino-sino ang maaaring makatulong sa iyo upang mapadali ang paggawa ng hakbang sa pagbibigay ng solusyon dito? Sino-sino yung pwedeng tumulong? Halimbawa dito sa barangay. Sino-sino? Unang-una, sa inyo. Mga? Halimbawa sa inyong bahay. Unang-una, sino yung dapat na magtulungan? Pamilya. Ano pa? Mga magkapit-bahay? Barangay? Pamayanan. Okay, magkakaisa ang lahat para masolusyonan ang problema. O, yung suliran nyo yan. Ano? Okay, anong kaisipan ang dapat aglayin ng bawat isa upang may sakatuparan ang inihain mong solusyon? Ano daw dapat aglayin? Ano yung dapat na isipin, kaisipan na dapat aglayin ng bawat isa upang may sakatuparan ang inihain mong solusyon? Kalinisan. Kailangan yung isip nila magkaisa, magtulong-tulong. O yun yung dapat na iniisip ng mga tao para masolusyonan yung problema o yung suliranin yan. Ano? Ayan. Naintindihan dito? Okay. Sa mga nabanggit na suliranin sa ating binasa na nakasulat sa hugis Pentagon, isulat sa hugis trapezoid ang maaaring solusyon para dito. Okay, meron akong inihanda. Pentagon. Okay mga bata, basahin nga yung mga katanungan, ang mga suliranin na nandyan sa Pentagon. Ano naman yung binasa nyo? Okay, ngayon, ibigyan nyo ito ng solusyon. Ididikit nyo dito yung inyong nagawang solusyon. Ano? Okay, ito. Bibigyan ko kayo ng 1 minute. Begin. Go! Go! Doon yung solihan. Okay, go. Ididikit nyo lang, ano? Lagyan nyo, ayon, 1. 3, 1, 2, 3, then 4. Okay, sige. 1, 2, 3, then 4. Tulungan nyo na agad. Sige. Pwedeng magambag ng mga idin. Yun lang yung bibigyan yung solusyon yung number nyo na napunta sa inyo. Okay, balik sa upuan yung tapos na.
Okay, balik mo sa upuan. Okay, natakpan na yung solusyon. Ito na yung mga ginawa ninyo. Mga solusyon, base na rin sa ating suliranin dito. No? Yung number 1, makinig. Pagtatayo ng mga bahay sa estero, talimbalan at ilog. Ito yung kanilang ginawang suliranin. Ano? Iwasan ang pagtatayo ng mga bahay malapit sa mga daluyan ng tubig. Okay. Bigyan na 3 bagsak. Okay, tama naman ano? Sunod, baradong mga daluyan ng tubig. Magtulungan sa paglilinis ng baradong daluyan ng tubig. Okay, bigyan ulit ng 3 bagsak. Okay, sunod. Mali yung pagtatapon ng basura. Mag-segregate daw. Yun. Iniwala yung nabubulok, di nabubulok, at na-re-recycle. Okay, sunod. Pagkakasakit sa hina. Bigyan ng 3 bagsak. Okay. Pagkakasakit sa hinang baha dahil sa mga basurang nakakalat sa kapaligiran. Pagkakasakit sa hinang baha, ano yung solusyon nila? Ano yung ginawa nila? Suliranin! Ano? Suliranin. Dahil sa mga basurang nakakalat, ginawa nila yung naging dahilan, yung kanilang kinuha. Ano? Bigyan sila ng 1 bagsak. Ano? Okay na? Naintindihan na mga bata? Okay, dito tayo. Dahil naintindihan nyo na, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ano ba yung mga dapat tandaan kapag nagkakaroon ng pangkatang gawain? Okay, sige Nelson. Huwag masyadong maingay. Huwag masyadong maingay. Okay, Anthony. Magtulungan. Magtulungan. Very good. Marian. Magbigay opinion. Eddie. Tahimik lang si Eddie. Magbigay pa rin ang opinion, Eddie, ha? Huwag kumain ng ano. Wag kumain. Okay, tandaan nyo yung mga sinabi nyo sa paggawa sa pangkatang gawain. Okay, handa na ba? Okay, handa na, ano? Okay, kukuha lang kayo ng isang kulay dito. Okay, kuha. Yes. Kuha agad, kuha. Yes. Yan na, yung nasa unahan. Yun ang kulay. Okay. Okay, handa na ba mga bata? Handa na po! Itaas muna ng kulay na nakuha. Okay, lahat ng pink dito. Lahat ng dilaw dito. Lahat ng kulay doon. Parahulan yung blue. Pink, dilaw, pula, then asul sa likod. Okay na? Okay. Hello. Okay, nandiyan lang sa inyong pangkat. Okay, tandaan nyo yung mga sinabi nyo na ginagawa sa pangkatang gawain. Lahat ay nagbibigay ng opinion, lahat ay nakikipag-cooperate. Ano, naintindihan? Okay. Pwede nyo ipatilog yung inyong upuan. Okay, unang pangkat, yung pink. Pangalawa, pangatlo, then pangapat yung asul. Ano? Okay, unang pangkat, basahin nyo yung gawain na nakatang sa inyo. Okay, basahin nyo. Tungkol sa kalagayan ng siliranan.
Okay, yung gagawin ng unang pangkat, suliranin tungkol sa kalat sa loob ng silid-aralan. Di ba meron akong sinabi sa inyo na itala ninyo yung magmasid kayo sa inyong kaaralan. Ano? Okay, ito na. Panoto. Magsagawa ng mga panoto o lituntunin na dapat sundin sa loob ng silid-aralan. Yung gagawin nyo ay gagawa ng panoto o alituntunin. Unang pangkat. Ano? Okay, naiintindihan? Okay. Pangalawang pangkat, pakibasa. Suliranin tungkol sa basurahan at sa mga kalat sa paligid ng paaralan. Gumawa ng nililo may awit. Okay, yun yung gagawin nyo, no? Pangalawang pangkat. Okay, pangatlong pangkat. Basahin nyo, pangatlong pangkat. Suliranin tungkol sa basurahan at sa paligid ng paaralan. Okay, panoto. Okay, yun yung gagawin nyo. Dula-dula. Ano? Okay, nagpapakita ng solusyon sa mga tanong ito. Okay, pangapat. Okay, gagawa kayo ng slogan. Suliranin sa paggawa na kailangan bago dumating ang guro sa klase. Paano nyo yun? Gagawa ng slogan. Okay na? Naintindihan? Unang pang-apat na pangkat? Ito. Para mas unang pangkat, basahin nyo ulit yan. Para maintindihan lalo. Pangalawang pangkat. Then pang-apat. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Okay, unang pangkat, meron tayong mga pangalan. Ate yung ano, gagawa na, ano yun? Ano to? Ayun, no? Ito, Alvina. Ate. Kahapon sa inyong pagmamasid sa ating paaralan, magbibigay ang bawat pangkat ng maaaring solusyon upang matugunan ang suliranin ito. Solusyon yung gagawin ninyo. Okay, sige.
husay ng lahat. Ito po ang ulat ng unang pangkat. Ibaba mo yan eh. Okay, basahin na yung ano yung Magsagawa ng panutuon at tuntunan na dapat sundin sa loob ng silid-aralan. Iwasan ang pagsasalita kung hindi kinakailangan. Yun lang po at Ano maraming yung salamat. sabi nyo? Ito yung ginawa ng unang pangkat. Alvina, makinig kayo. Iwasan ang pagsasalita kung hindi kinakailangan. Okay, yun yung ginawa nila sa kanilang, yung nakuha nilang sitwasyon, ano na binigyan nila ng suliranin. Okay, anong palakpakan bibigay natin? Ha? Okay, wow clap, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow! Okay, pangalawang pangkat, palakpakan natin. Balik kayo sa dati nyo. Balik kayo sa dati nyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ginawa ng hiling awitin ng dalawang pangkat. Suliranin tungkol sa basura at sa mga kalat sa paligid ng paralan. Gumawa ng jingle o maikling awit. Hindi bata, hindi walis ang nakikita sa labas. Nakakalat na basura, dapat natin ilasilin. Basura, sabay-sabay nating itatapon. Tayo'y magkaisa, basura'y puksain. Salamat ito sa pamumuhay natin. Dulot nito'y sakit at baha. Yun lang po at maraming salamat. Okay, yung ginawa nila ay, ano yung ginawa nyo? Jingle o Okay, may kinawit. Okay, naunawaan nyo ba yung solution nila? Ginawa nila sa awit. Okay, bigyan sila ng isang bagsak. Yung 1, 2, 3, ano yun? Bigyan ng isang bagsak. Go! Bigyan ng isang bagsak! Bigyan ng isang bagsak! Bigyan mo pa, nakukulangan pa! Ayun naman, palakpakan natin ang pangatlo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ginawa ng hulaan ng tatlong pangkat. Pangkat. Tatlo. Suliranin tungkol sa pagbaha sa paligid at sa paaralan. Dapat nagpapakita yung damdamin. Walang anuman na Yun lang po at maraming salamat. Okay, nabigyan ba nila ng solusyon yung siniranin na punta sa kanila? Okay, anong palakpak ang ibibigay Bongga natin? clap! Bongga clap! Okay, bongga clap daw. Ready, go! Bongga! 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 Bongga!
tahimik ang kailangan upang maiwasan ng kaguluhan. Okay, correct naman yan, no? Tama yung ginawa nila. Bigyan natin sila ng Bigyan ng isang bagsak! Bigyan mo ka! Nakukulangan pa! Okay, ito na. Ano ang dapat tandaan upang makapagbigay ng angkop na solusyon sa isang suliraning na obserbahan? Okay, solusyon sa suliraning na obserbahan. Solusyon sa naobserbahang suliranin. Okay, basahin nyo nga yung mga dapat gawin. Alamin. Okay, ito yung mga dapat tandaan para makapagbigay ng angkop na solusyon sa isang suliranin. Okay, naunawaan mga bata? Okay. Okay, dito, sa ating paglalakad, sa inyong sariling pananaw, bigyan ng solusyon ang suliranin. Okay, basahin nyo nga muna. Okay, may kakulangan tayo sa supply ng tubig ngayon. May oras lamang ang rasyon ng tubig sa inyong lugar. Ano-ano ang paraan ang maaari mong gawin upang masolusyonan ang problema ito? Dahil may oras lang yung rasyon ng tubig sa inyo, ano yung pwede mong gawin? Sige nga. Sino yung pwedeng sumagot? Ha? Opo ka ng maayos. Ano yung pwede nyo gawin? Kasi meron lang oras yung supply ng tubig sa inyo. Ano yung pwede mong paraan na gawin? Kailangan magtipid. Okay, very good. Bigyan ng isang bagsak. Ano pa? Meron pa? Magsumbong sa kapitan? Ha? Okay. Alaman si Ines sa magtikid sa tubig. Okay, anong aral ang inyong natutunan sa aralin? Anong aral ang natutunan niyo sa ating aralin? Sa pagbibigay ng solusyon sa suliranin. Ha? Anong aral ang nakuha niyo? Ha? Maging matipid. Alagaan ang ating kalikasan. Okay, isang basta. Alagaan ang ating kalikasan. Chris. Linisin ang ating kapaligiran. Okay, alagaan ang ating kalikasan. Isang bagsak. Huwag magputol ng puno. Okay, iwasan ang pagtatapon ng basura. Yun yung natutunan niyo sa ating aralin. Bakit kailangan ang kalikasan? Bakit kailangan pangalagaan ng kalikasan? Ha? Paano ito dapat isagawa? Paano dapat alagaan ng tuni? Ang kalikasan? Huwag tumuloy. Huwag magputol ng kahoy. Ha? Okay, mahalin ang kalikasan. Isang bagsak sa kanila. Ano pa? Linisin. Charles, ano pa? Charles? Linisin ang kapaligiran. Diyan ka lang po, Charles. Okay, dapat magtulungan ng bawat. Meron tayong sasagutan. Basahin niyo muna yung panuto. Paano nga? Okay, ito. Una, maraming pamilya pinagpapasya lamang ang kakurot na kita para sa kanilang pangangailangan. 4 na batang Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa gutom. Sa Metro Manila, halos 4 na milyon ang nakatira sa squatter area. Bunga nito, maraming kabataan ang napagkakaitan ng magandang kinabukasan. Sunod, kailangan nilang umasa sa isa't isa upang mabuhay. Halos 40% ang populasyon sa Pilipinas
ay marami kang namumuhay. Okay, yung gagawin nyo daw, magbibigay kayo ng 5 solusyon na maaaring maging kalutasan sa suliraning ito. Ano? 5 solusyon para sa lahat ng suliraning iyan. Okay, naintindihan? Opo. Okay. Ilang para dyan sa mga suliranin niya. Ano? Okay, kumuha ng isa, pasa. Kumuha ng isa, pasa. Kumuha ng isa, pasa. Go. Okay na. Oh. Sa uli yan. Oh, tingnan nyo ha. Hello. Hi. Okay, may wala. Ah. Yun. Oh. Okay, para sa inyong mga kasagutan, bibigyan ko kayo ng 5 puntos kapag yung sagot nyo angkop ang lahat ng solusyon sa suliranin. 4 na puntos kapag may isang di ganong angkop sa suliranin. At 3 puntos naman kapag may 2 di angkop ang suliranin. At 2 puntos kapag may 3 di angkop na suliranin. At 1 puntos kapag hindi lahat angkop ang suliranin. Ano? Walang 0. Okay, para dyan sa mga nakatapos, ito yung gawin nyo. Palagay nyo ng kamanan sa taas o kaya sa baba. Yung pagbibigay nyo ng solusyon para sa 5, para nasa lahat ng nasa larawan dyan. Okay, tapos na? Hindi pa po. Ayun, tapos na pwedeng ibigay sa akin. Solusyonan upang makatulong ka sa iyong pamayanan. Paano ba ito magagawa? Simulat ng maikling talata tungkol dito. Gamitin ang gabay na balangkas sa ibaba. Gagawa lang kayo ng talata. Yung paggawa niyo ng talata, pag susunod-sunodin niyo daw, katulad niyan, paglalarawan sa suliranin. Yung una, ilarawan niyo muna ano yung suliranin na naisip niyo. Pangalawa,
sanhi ng suliranin. Para sunod-sunod, hindi nagkaka-balik-balik yung ideya niyo. Ano? Okay, sunod, epekto ng suliranin. Ano yung sanhi? Yung dahilan ng suliranin na naisip mo. Ilagay mo. Sunod, pag naisip mo na, epekto ng suliranin, ano yung nagiging epekto niya? Then, kung kaya yung solusyon sa suliranin, ano yung magiging solusyon na naisip mo? Yun yung pwedeng gawin dyan. Talata yung gagawin mo. Kahit hindi nyo na ganyan, pwedeng ganyan din na may mga buwit. Okay, tapos na lahat.